Ito ang Quiapo. Ito nang galing ang pangalan ng Quiapo sa Maynila. Sa English ay water lettuce or water cabbage. May scientific name na Pistia stratiotis. Malimit natin ito makita sa mga lawa, mga stagnant na tubig at maging sa mga palayan. Itinuturing na halos ito ng iba na peste at napakabilis dumami. At ito din ang nagsisilbing tirahan at itlogan ng mga lamok na malaria at ng mga filariasis. Ito din ay ginagawang halaman pandekorasyon sa mga ponds, aquarium at mga fountain. Ito din ang nagsilbing pagkain ng mga taga-India sa panahon ng tagutom noong 1877 hanggang 1878. Maging sa China, ang batang dahon nito ay inakain. Tanggalin lamang ang unang tubig na pinagpakuluan sapagkat ito ay mayroong lasa na hindi maganda. Pwede din itong ipakain sa mga alagang baboy at maging sa mga itik o pato. Hindi lamang ito kinakain ng mga baka. Ginagawa din itong sabon sa Africa. Mabisa din itong pangtanggal ng mantsa sa mga damo. Nakitaan din ito na pwedeng pagkunan ng biogas. Bilang halamang gamot ng ating mga ninuno, ang pinagbatada ng mga dahon nito ay ginagamit para sa mga namamana, pinagsasaktan ng pantok, pinag-aantakan dulot ng sakit ng bato, diabetes, may dugo sa ilong, nag-iiti at anemia. Ang dinikdik naman ng mga dahon nito ay pinantatapal sa tumo, mga bukol at hemorrhoids. Ipinanlalahok din ito sa ibang mga halamang gamot upang magamot ang ibang mga sakit. Ang inabo na halamang ito ay ginagamit sa mga ringworm. Maging ang mga dahon nito ay ginagamit din sa ringworm sa anit, mga infeksyon sa balat, mga sintomas ng syphilis, maging sa mga bukol at sugat. Ang nakukuha naman na langis mula sa halamang ito ay pinanggagamot sa tuberculosis, asthma, dysentery, mga napaso o nasunog ng mga balat at mga ulcer sa balat. Sa ibang bansa, ito ginagamit bilang panghugas sa mga mata na masakit. May gumagamit din naman ito sa sakit na arthritis. Sa kasalukuyan, ito ay pinagkukunan ng mga gamot na nabibili natin sa butika tulad ng pampalambot ng balat, pampaihi at pampadumi na pawang nakukuha sa mga ugat nito. Nakukuha naman sa mga dahon nito ang pangpakalma sa mga iritasyon at pamamaga at ginagamit din pampalamig. Pakitaan din ito ng iba't ibang mga sangkap upang magamit bilang mga gamot sa kasalukuyan.